Di ba? Pero ikaw, ano yung pinaka nakakalungkot na sa'yo, na point ng buhay? Yung kahirapan. Yung pinaka nalungkot ka, tipong meron ka naman ng work, you are regular, then, but since ramdam mo yung, parang may kulang, or parang may Pamilya. pamilya? Paano ano mo? Di ba ikaw yung regular sa trabaho mo? Gusto ko kasama ko yung pamilya ko. Ah. Bakit? In what way? Kahit, kunwari may pamilya ko na pupunta dito, ang saya-saya ko namin. Kasi parang naging independent talaga ako since tapos ako ng college ko. Okay. So, kahit nag-college ako kasi parang ako lang din ang nagpaano sa sarili ko eh. Tapos yun, nakakamiss yung nandyan yung nanay mo, yung tatay mo, Buhay pa ba? kapatid mo. Kahit pamangkin ko na nga lang pumunta, di ba sabi ko sa'yo pumunta dito. Lalo na nung nag-stay siya dito. Tuwang-tuwa ako nung siyempre, parang nagiging ano rin ako na ang tagal-tagal ko rin naging independent simula nung nag-college ako, nag-OJT ako, na-hide ako dun sa pinag-OJT-han ko. Ano lang? Ano tapos mo pala? Sariling sikap, HRF. Ay, sorry pa pala. Sariling sikap, nagpakatulong ako sa katutali, kamag-anak ko yun. Nagpaano ako doon para makatapos ng... Saan na pupunta mo naman sa kanila? Nabiyatay mo Baka mapunit. Pantalong pa naman yun. Ibig sabihin nung college years mo, you were, working. So, hindi, parang gano'n, pero kamag-anak ko rin yung... Doon ako nakatira. Yan yung pinakamasaklap doon, yung worst na naging experience. Kasi, di ba kamag-anak mo, dapat i-help ka na lang. Hindi. Hinelp ka nga nila, pero... May in return. Di ba? Yun yung pinaka-worst na narinig ko. Pinag-aaral ka nila? Yun yung pinaka-worst Anong ginagawa mo pag-uwi ng bahay? Galing school? Siyempre, gawain bahay. Yung ka ng baboy, magwawalis ka sa bakuran, lalo na sa umaga. Diba, siyempre, di mo maiwasan yung pagod ka sa school, di ba? Sa pag-uwi siyempre, mo. umaga magsasaing ka. Alam mo ba yung saing pa nila dati? Kahoy. Hindi ka papagamitin ng kalan nila doon sa loob. Super mayaman sila kasi third floor yung bahay nila. Hindi man lang pamangkin naman ng... Doon ka sa dirty kitchen. Huwag ka kasi, ganun talaga yung nung time na may side kasi. Yung side ko lalaki. Pero hindi na, medyo malayo-layo na rin. Pero, kamag-anak pa rin ng lulo ko. Okay. Side ng lulo ko. Kasi yung nanay ata ng lulo ko, gano'n, yung parang gano'n na yung apelyido na nanay. Tapos, di ba nandun ako? Tapos side ng babae, may sinansa doon. Alam mo ba yung dapat lang yun sila magtrabaho dito kasi dito naman sila kumakain. Ay, grabe mo. Dito. Kaya parang... Hurts. Parang after mo mag-graduate, parang ay, wala ko tayong loob dyan. Lahat binayaran. Di ba? Parang after the graduation, wala ko dyan utang na loob kasi lahat naman binayaran ko or pinagtrabahuan ko. Either, di ba? So, masabi mo na, nagawa ko siya. Wala mo hanggang third floor, second floor, hanggang walis ko yan. Hanggang sa mga, ang hindi ko lang pinapasokan talaga yung mga kwarto-kwarto nila. Yung kwarto ko hanggang baba, yun lang tawag. Basta napaka-worst talaga simula nung narinig ko yung gano'n yung asawa ng namin. Kaya simula nung nag-UGT ako sa Tacloban. Asa ka ba? Summer man ako. Pati yung mga nasa Bataan? Kapatid ko man yan. Napunta Summer ko. ka pala eh? Saan ka? Katbalugan? Summer? Saan Katbalugan? Burungan. Burungan? Eastern Summer. Eastern.
Tapos yun, napaka-worst talaga. Basta naman, kaya alam ko kung paano, kaya parang tumatak sa isip ko yung mga ganun. Grabe, no? Kaya sabi ko, Ibig sabihin pala talaga, nasa mo talaga yung, di ba, hagupit nung kamag-anak. Diyos ko. Sabi ko nga sa mga mayayaman na yan, sabi ko, kayo, andyan na yung lahat sa inyo. Ayaw nyo na mag-aral kami. Kakayod pa kami, Diyos ko. Sa kahirapan. Gusto naman ng kapatid ko. Ayoko lang talaga na gusto na i-porso yung niya. Gusto niyang papag-aralin ako. Ayoko nang, ate, ganito, ganyan. Wala, meron akong ganyan bayaran sa ganito. Ayaw mo ng gano'n? Ayoko nang gano'n. Yung pinsan kong yun, nag-oobliga siya na baka may ka dyan. Sinasabi ko, mayroon akong ganito ganyan. Nagbibigay siya, tama. Siya yung mismo nag-open. Kasi alam niya naman na ang sitwasyon. Low walking distance lang naman din yung paaralan, kaya okay lang. Kahit wala akong basta kumain lang ako, peri lang. Siyempre, pag may binibigay, naiipon ko yun. Kahit hindi na ako yun yung nagiging ko doon. Kaya, napakasinog ko talaga. Promise. Kahit gaano, kaya masinog talaga. Kaya, basta. Yun yung pinakano ko, yung makasama ko yung pamilya ko, yung ganyan. Napaka na yan sa ko. Parang, sasayaw mo kasama yung pamilya mo? Tuwang-tuwa nga ako nun pag nandito sila. Lalo na yung nandito silang tatlo. Mga pamangkin ko. Kahit pagod na pagod, kahit gusto mo naiiyak ka? Ha? Naiiyak ka minsan? Oo. Hindi ko naman pinapakita sa kanila. Siyempre Natutuwa lang ako. Lalo na nandito yung kumbaga, apo. Kasi nandiyan Di mo may apo at ko. Di ka nga nanganak, pero may apo ka na. Imagine mo. Sinama niya yung mga anak niya kasi di ba, flight niya na yun. Time na yun. Kasama yung asawa. Yun na sa Japan? Oo. Yun yung time na yun. Yung asawa kasama din dito? Yung asawa niya kasama din dito? Oo, pumunta rin dito. Saan ngayon? Nandun man yun sa Bataan. Nagtatrabaho. Regular man din yun. Hindi mo na-bisita? Malayo man yun. Nung nakaraan, nandun ako. Paano mo napuntang Manila pala? In the first place? Doon niya ako, di ba, sa Bataan? Hindi. Dito ako sa sa Tacloban. Doon muna ako sa Samar. Tapos pagkatapos mo mag-JT, na-hard ako, di ba? Shakey's. Tapos, after 1 year, tapos 3 months na OJT ko, nag-resign ako, di ba? Kasi 2008 to 2010, yun. 2008, ako nag-OJT. Na-hard ako 2009. 2009. Tapos yun, nung 2010, nag-resign ako. Napunta ako dito sa Manila. Talaga? Oo. Ano ka, by land or by nag-airplane? Hindi naman tayo lang tayo, bus lang. Kaya yun. Nandun ako sa kapatid ko sa Caloocan. Tapos sabi ng pinsan